Papuri po sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay o Diyos, ang iyong mga salita ay ang inyong kapangyarihan, Panginoon, sa amin na inyong inililigtas, Panginoon. Bagamat ito'y kahangalan, katitusuran, Panginoon, sa mga napapahamak. Ngunit kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat ang inyong mga salita ay nananatiling aming kalakasan, Panginoon. At ito'y naitanim, Panginoon, sa aming mga puso, O Lord. At dumarating yung panahon na kapag may pagsubok kaming hinaharap, Panginoon, ang iyong salita ang aming sandata, O Lord. At patuloy, Panginoon, na nagiging kalakasan ng aming espiritu. At patuloy, Panginoon, na ikaw nawa, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu upang ang bawat salita na aming marinig ngayong umagang ito ay maging makapangyarihan lalo at patuloy, Panginoon, na kami mabago at maituwid, Panginoon, kung nararapat upang kami makapamuhay na ayon sa iyong mga salita. Lord, we thank you and nawa, Panginoon, gabayan mo nga aming magsasalita ngayong umaga. Patuloy, Lord, na ikaw ang siyang gumabay sa kanya, O Lord, upang ang iyong pag-ibig sa aming buhay, Panginoon, ay aming laging makita, O Lord. Patuloy na ikaw ay aming purihin sa aming buhay. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming samot na in Jesus' name we pray. Amen. Let us remain in the spirit of worship. We invite the Holy Spirit in this place. As we worship the Lord, I sing, Magnificent God, we bless you. Set the stars in their place. You who calm the raging seas, that came crashing over me.
worship the Lord. Say it before Him, that He is glorious. Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. We bless you, Lord, and we thank you, O God. Hallelujah. Thank you that we have a God like you. Hallelujah. Thank you for your faithfulness, O Lord. Wala kang katulad, Panginoon. You are above. You are above every other name, O Jesus. Thank you, Lord. As we sing, You are magnificent. kayaan mo ang iyong puso ay sumamba at umawit sa Panginoon. Glorious Jesus, no one ever will compare. You are magnificent. Thank you for your Holy Spirit. We believe that your presence is here, Lord. Glorious Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, kay aming sinasamba at dinadakila, Panginoon. Lord, ang aming mga bisita ay aming pong itinataas sa inyo, Panginoon. Lord, kumilos ka sa kanilang mga puso. Hayaan mo sila'y makaawit at sumamba sa iyo, Panginoon. At kaming lahat, O Lord God, ay patuloy na magpupuri, dadakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa oras ng pagsamba na inyong ipinagkaloob. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us prepare our hearts in worshiping the Lord. Truly, O God, you deserve our praise and honor. For through it all, you are there for us. Thank you for your faithfulness, for your love and grace, O Lord. Receive our worship, O Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me
Thank you for embracing us. through it all. You'll never let us go. Thank you, God. And for everything that you have done in us, O Lord. And for us, we say hallelujah. And we say thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay laging naririyan. At ang mga pangako mo ay buhay sa aming Panginoon. We praise you, Lord. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y makibukas sa ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 24. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 24. At nasusulat po, sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga naililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng mga tao sa pamamagitan ng karunungan sa sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabubuting balita sa aming ipinangaral, ngunit ipinalagay naman ng sanglibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus, isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Papuri po sa salita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat na sumusubaybay dito sa aming programa ng Faith in Christ Jesus Ministry, at ganun din po sa lahat ng kaanib ng iglesyang ito. Ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang linggo ng umaga. At nandito tayo po muli sama-sama upang atin pong pakinggan ang salita ng Panginoon. At ito ang araw ng pagsamba na itinalaga sa atin ng Diyos upang tayo magkatipon, at sa pamamagitan po ng live stream tayo nagpapatuloy sa ating pagsamba. Kaya muli po isang magandang umaga sa inyong lahat. At ang paksa pong ating ipapangaral ngayong umagang ito ay pinamagatan nating The Message of the Cross, sapagkat po ang Holy Week ay paparating na itong buwan na ito, kung hindi po ako nagkakamali, or maybe first week of April, ay inumpisan po natin ang pagmimensahe patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po ngayong umaga ay atin pong papaksain ang mensaheng ng krus ng ating Panginoon, the message of the cross. At ating pong buksan ang ating mga Bible. Kung sino man po sa inyo ang hawak ang kanyang Biblia ngayong oras na ito, ay samahan ninyo ako sa pagbasa dito sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 1,
At atin pong babasahin beginning verse 18 hanggang 24. Sa wikang English, ganito po ang nakasulat. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this word? Hath not God made foolish the wisdom of this word? For after that, in the wisdom of God, the word by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews requires a sign, and the Greek seek after wisdom. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks is foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Doon po sa verse 18, ang sabi po ni Apostol Pablo, for the preaching of the cross, sapagkat ang salita ng krus, ang sabi po ni Apostol Pablo, ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Meron po akong American friend. Ang pangalan niya ay si Brother Norman Haynes. At ako'y binigyan niya ng isang antigong cross made of wood. An antique wooden cross. Ang ganda po niya, pinabarnish niya, pinaganda niya, at pagkatapos ay ibinigay sa akin. At ito po ay inilagay ko dun sa likod ng baptistry. In front of the congregation ay nakasabit dun sa behind the pulpit. At nang dahil dito, meron pong isang nag-a-attend sa amin. Ang sinaway ako at sinabing hindi ko dapat ilagay yung cross sapagkat ayon sa kanya, ito'y isang uri ng imahen or image, an idol according to him. At nang dahil po sa aking mga pinapaliwanag sa kanya ay hindi niya matanggap, sila pong magpapamilya ay lumipat sa ibang samahang pangreliyon, which I believe yung kanyang pinili ay isang kulto sapagkat yung samahang kanyang sinamahan ay hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. So, yun po ang isang pangyayari ng kwento patungkol dun sa krus ni Kristo. Ang Christian community or every Christian must understand that the cross is the symbol of Christian faith. It is the center message or yun pong cross is the central message of Christianity. And every time we preach about the cross, we preach about the suffering and death of our Lord Jesus Christ. Kaya po, yung cross ay siyang simbolo ng ating Christian faith.
Ito yung pinakasentro ng Christianity according to the Bible. Ito ang naging kasangkapan na ginamit ng Diyos upang ang ating Panginoon ay ipako doon, at nang dahil sa kanyang kamatayan on the cross ay nagkaroon ng tinatawag nating eternal salvation. Now, going back to the text, yun pong chapter 1 of 1 Corinthians ay isang pagtuturo o pangangaral ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto to remind them about the horrible death na nangyari doon sa Calvary. Yung nakakakilabot na kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus on Calvary. Nire-remind po ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa iglesia sa Corinto. Ang ikalawa ay sinabi niya na yung pangangaral patungkol sa cross or the preaching of the cross according to verse 18 ay naglalarawan sa dalawang grupo ng tao. Yung isang grupo, according to him, foolish, that the preaching of the cross is foolish to them who are perishing. These people will eventually, in the end, dun sa kawakasan o paghukom ng Panginoon, sila ay parurusahan ng walang hanggang parusa dun sa impyerno. These are the people who believe that the preaching of the cross is foolishness because these people are perishing. They will be destroyed. So yun po yung unang grupong ipinakikilala sa atin ni Apostol Pablo. The second group are those who believe that the preaching of the cross is the power of God. And these people are the saved people. Yung mga Kristiyano, yung mga tinatawag ng Bible na born again. Kaya po, itong dalawang grupong ito ay gagamitin natin dito sa mensahe ngayong umaga upang ating tuklasin at alamin at maunawaan ano nga ba ang mensahe ng cross or what is the message of the cross sa sanglibutang ito. Anong mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng krus na kung saan ipinako ang ating Panginoong Hesus na dinadala ng mensahe ng cross na ito at ano ang kanyang mensahe at bakit ito ang siyang pinapangaral ng mga apostol. Kaya kanina bilang pasimula ay aking nabanggit na yung krus ang siyang simbolo ng Kristiyanong pananampalataya. Yan po ang ating aalamin bakit ano ang minimensahe ng cross ni Kristo sa mga mananampalataya and why it is the central message of Christianity. Una po ay tingnan natin yung verse 23. Balikan natin yung verse 23 at muli po babasahin ko ito sa wikang Tagalog. Dadapwat ang aming ipinapangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hentil ay kamangmangan. Ganito naman po ang nakasulat sa wikang Ingles. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block,
and unto the Greek, foolishness. So again, ang sabi ni Pablo, yung unang grupo ay kinabibilangan ng mga Hudyo at kasama rin ng mga Grego or the Gentile people, the Jewish people and the Gentile people. Now this, according to Apostle Paul, are described as the people who are perishing. Sila po yung parurusahan, sila yung mamamatay ng walang hanggan dun sa impyerno. Bakit daw po? Sapagkat ayon kay Apostle Pablo, itong mga Hudyo ay katitisuran sa kanila ang pangangaral ng krus ng ating Panginoon. This crucified Christ is whenever the apostle preached about the Christ crucified, it is to them, to the Jews, a stumbling block. A stumbling block. And then, according to Paul, every time the apostle preached about the cross, the message is the story of Christ's crucifixion. Kapag daw ayon kay Pablo na kanilang ipinapangaral ang cross, preaching of the cross, ay iminimensahe nila the message of the cross, according to them, the apostles, is the story of Christ's crucifixion. In other words, the suffering and death of Jesus Christ. And to the Jews, this crucifixion of Jesus Christ is a stumbling block, katitusuran para sa kanila. Ano po ang ibig sabihin ng katitisuran? According to the Bible, atin pong pag-aaralan ano ang ibig sabihin ni Apostle Pablo when he said that the preaching of the cross, meaning the story of the suffering and death of our Lord Jesus Christ, ay ito'y katitisuran sa kanila. Ano po ang ibig sabihin ng Bible kapag sinabing stumbling block or katitisuran? Umpisahan natin yung pagpapaliwanag dito sa Lumang Tipan. In the Old Testament, in Leviticus chapter 19, ang talata po is verse 14. Pakinggan ninyo. Huwag ninyong lalaitin ang bingi ni maglalagay ng katitisuran or stumbling block sa harap ng bulag. Alam po ninyo, ang ibig palang sabihin ng katitisuran or stumbling block, kapag may naglalakad na bulag at naglagay ka ng anumang bagay doon na ikanyang ikatuitisod o ikatutumba. That is in the physical sense. Halimbawa, bulag ka, naglalakad ka, biglang-biglang naglagay ng harang doon, like isang kahoy na malaki o batong malaki, natural, hindi nakikita nung bulag, matitisod siya, matutumba siya, masasaktan siya. But in the spiritual sense, in the New Testament, ang ibig ipagpaliwanag ng Bible ni Apostle Pablo at ng ating Panginoong Hesus, ang salitang katitisuran ay ganito in the spiritual sense.
Pakinggan naman natin at aking babasahin yung Matthew chapter 16 verse 23. At ito po naman ang nilalaman ng Matthew chapter 16 verse 23. Dadapot lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos kung hindi ang mga bagay ng tao." Ang sabi po ng Panginoon kay Apostle Pedro, ni-rebuke niya, sabing ganon, sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko. Satanas, ikaw ay tisod sa akin, a stumbling block to me or an offense to me, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Ang pinagugatan po o yung background kung bakit sinabi ito ng ating Panginoong Hesus kay Pedro. Ito ay nung panahong sinabi ng ating Panginoon kay Pedro, "Upon this rock, I will build my church." Pero in verse 20 of the same chapter in Matthew chapter 16, in verse 20, ang sabi niya, "Huwag ninyo munang ipagsabi kahit kanino na ako ang Kristo. Sapagkat anya, kinakailangan muna akong pumunta o pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa mga matatanda, the elders, the Jewish elders, sa mga iskriba, sa mga pangulong saserdote at mga pariseo, at ako'y kanilang papatayin at muling babangon sa ikatlong araw." So yun po ang background. At biglang nagsalita si Apostle Pedro na hindi naman po masama ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, "Panginoon, hindi mangyayari yan. Hindi namin pahintulutan." Alam ninyo, sa puntong ito, ni-rebuke ng Panginoon si Pedro. Because Peter at that time was being influenced by Satan. Sabi niya, hindi mangyayari yan, hindi namin pahintulutan. Ipagtatanggol ka namin, sabi ni Apostol Pedro. Pero sabi ng Panginoon, "Lumagay ka sa aking likuran, Satanas, sapagkat ikaw ay isang tisod sa akin." So ano pong ibig sabihin? Si Pedro, na-impluensyahan at that time ng kanyang pag-iisip because wala siyang enough understanding why Jesus will die on the cross, naglagay ng katitisuran ngayon sa ating Panginoon upang yung kalooban ng Diyos ay mangyari kay Kristo na siya'y mamatay dun sa krus para sa sanglibutan. So, nangangahulugan that in the spiritual sense, the meaning of stumbling block or katitisuran ay yung maglalagay ka ng hadlang para sa tao upang hindi siya makaabot sa relasyon sa Diyos, at ang mangyayari, you are leading him into error or sin or destruction. So in other words, the word stumbling block refers to a thing or a person that leads another to fall into error or into sin or into destruction. Kaya
ang nangyari po, ang sabi ni Apostle Paul, ang ibig niyang sabihin na unto the Jews a stumbling block, yun daw preaching of the cross ay isang stumbling block o hadlang para sa kanila. Ang ibig sabihin, ginamit nila yung kamatayan ni Kristo dun sa krus upang yung Israel ay magkasala at humantong dun sa destruction or eternal death in hell. Yun po ang ibig sabihin. Another explanation na ibig kong maunawaan ninyo patungkol dun sa stumbling block ay yung pangyayari in Matthew 18 kung naalala ninyo. Dun sa verse 5 and verse 6 ng Matthew chapter 18 ng kung saan ay lumapit yung mga bata sa ating Panginoon. Verse 5, at sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap. Dadapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangan pa siya kung bitinan ang kanyang leeg sa isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa ikailaliman ng dagat. Alam po ninyo, matindi pala ang kasalanan kapag ikaw ay naging katitisuran sa isang tao. Ang sabi niya, ang sabi ng Panginoong Hesus, katulad dun sa mga bata, kapag naglagay ka ng katitisuran sa isang tao upang siya ay mahulog sa kasalanan or siya'y mapunta dun sa distraction, ang sabi niya, mabuti pa sa'yo na magbitki ka, lagyan mo ng tali ang liig mo at lagyan mo ng malaking bato at hihulog ka sa ilalim ng dagat. Kaya, kung titingnan natin ang paliwanag ni Apostol Pablo sa mga Hudyo na ginamit ang kamatayan ng ating Panginoon or the preaching of the cross bilang stumbling block, bilang katitisuran upang ang Israel ay magkasala. Ang sabi niya sa mga iskriba, nasaan kayo? Kayong mga defender ng sanglibutan, kayong mga punong saserdote, nasaan kayo? Ang mabuti pa sa inyo, indirectly, ito po ang kanyang ibig sabihin, mabuti pa sa inyong maglagay kayo ng tali sa inyong leeg at lagyan ng bato at itapon kayo sa kailaliman ng dagat. So, ipagpapatuloy po natin. Ang preaching of the cross, according to Paul, ay ginamit na katitisuran ng mga religious leaders, yung mga pariseo, mga eskribas, upang hindi magkaroon ng relasyon ang Israel sa Diyos. Leading Israel to sin against God, yan po ang nangyari. Instead of leading them, itong mga eskribas at religious leader, instead na ginamit nila yung preaching of the cross o yung crucifixion ng ating Panginoon to lead Israel to God, ginamit pa nila itong hadlang o katitisuran upang ang Israel will be led to destruction. Yun po ang ibig sabihin ni Apostle Paul nung sinabi niyang, unto the Jews,
is a stumbling block. Ang hanap po kasi in verse 22 ng chapter 1, 1 Corinthians, ang hinahanap kasi ng mga Hudyo yung yung mga tanda, mga miracles, mga sign. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda, ng mga signs and miracles. Yung mga tangible evidence ba, like the parting of the Red Sea, nung nahati yung Red Sea. Ganon ang gusto nila, milagro. At katulad din nung collapse nung Jericho, naalala ninyo yung kwento about Jericho, na upang mawasak yung walls of Jericho, pinaikutan lang ng mga Israelitas yung Jericho ng 7 days, and then after 7 days ay hinipan nila yung kanilang trompeta, yung galing sa sungay ng mga ram, at pagkatapos nagsihiyawan sila, nagsisigaw, at nag-collapse yung Jericho. Ganun ang gusto nila. Milagro, miracle. Yun ang gusto nilang makita dito sa Kristong sinasabi nilang tagapagligtas or Messiah. But yung nakita nila, walang power, suffering Christ, namatay dun sa cross. Sabi nila, ito, hindi ito. They rejected Him. Kaya, ano pong nangyari? Mula noon, and in the future, dadanas ng malaking kapigatihan ang Israel, leading them to destruction. Ang gusto nilang makita is a Savior who is a warrior with a sword. Isang hari na merong tabak to deliver them from slavery. A king who will lead them against the Roman Empire. But what they saw is not a king. Ang nakita nila is a suffering Christ. Napako sa krus at siya'y namatay. Yun po ang nakita nila at nasaksiyan. Kaya naging stumbling block sa kanila ito upang hindi sila makaabot dun sa relasyon sa Diyos. Kaya they rejected Him as their Messiah. Kasi po namatay. Walang miracle. Pero ang hindi nila alam, ang miracle ay darating after 3 days ng kanyang kamatayan. Because after 3 days, Jesus Christ will rise again. Babangon siyang muli in the resurrection day. After 3 days na siya ay inilibing. Pero ganun pa man, di pa rin siya tinanggap. They still rejected Him. At kanilang ginamit ang Kristong napako sa krus upang dalhin ang Israel sa kapahamakan. Ngayon, yung isa pa na mga foolish who will be destroyed, who will suffer eternal death in the future, ay yung mga Greek. Ang sabi naman, to the Greek is foolishness. Kamangmangan daw ito para sa mga Grego. Why? Because yung mga Greeks are known to be seeker and lovers of wisdom. Matatalino po yung mga Greeks. Diyan nagsimula ang karunungan. They love to study and analyze the word using logic and reason. Kaya napakadami pong mga famous philosophers ang naging lumitaw na mga Greek philosopher. Katulad po ni Socrates, kung naalala ninyo si Socrates, si Plato, si Aristotle, at yung great mathematician na si Pythagoras, na kanyang
uh, uh, pinaliwanag yung tinatawag na Pythagorean theorem. Kayong mga high school student ay alam ninyo yung Pythagorean theorem. Yan po ay na-discover ni Pythagoras, a Greek philosopher also. Mga famous nang dahil sa kaangkin nilang human knowledge and philosophy of life. The preaching of the cross is foolishness to them. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay wala sa logic upang siya ay maging isang tagapagligtas. At wala sa reasoning. Hindi akma sa lohika at sa reasoning. Kaya foolishness to them. They cannot comprehend the teaching that Jesus, who was crucified and died on the cross, will be the Savior of the world. To them that believe it, sabi po ni Apostol Pablo. A Savior is a man with full of knowledge and power according to them. Kasi matitilino sila eh. Ang hinahanap nila na tagapagligtas ay yung matalino, na isang taong full of knowledge and power. And so, they're proclaiming this Jesus, the Savior of the world, is foolishness to them. And you Christians who put your trust on this Jesus, ang sabi nila, you are fools. You are fools. Kayong nagtitiwala at sumasampalataya sa Kristong ito na namatay dun sa krus, it is foolishness and therefore you are all fools. Sabi niya, mga baliw kayo, mga mangmang kayo. Bakit ninyo ibibigay ang inyong pagtitiwala at pananampalataya dito sa Kristong napako sa krus? It is illogical that this man will be the Savior of the world. That is outside human reasoning. Sabing ganun, tingnan ninyo. Paano siya magiging Savior? That is why unto the Jews, the death of Jesus Christ on the cross is foolishness. Now going back to verse 19, ang sabi po dun sa verse 19 dito sa tekstong ating binabasa, sapagkat nasusulat, iwawalat ko na ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and I will bring to nothing the understanding of the prudent. The day will come soon when this Jesus will come again, full of power and glory, and every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Mapapahiya sila. Aalisin ko, ang sabing ganon, ulitin ko yung pagbasa. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. Pagbalik ni Kristo, mapapahiya silang lahat. And I will bring to nothing the understanding of the prudent. Yung mga karunungan ninyo pagdating ng araw, mawawalang kabuluhan yan. Sabing ganun ng Panginoon. And in verse 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is this disputer of this word? Hath not God made foolish the wisdom of this word? Mapapahiya silang lahat pagdating ng ating Panginoon. Dumating siya at ipinako sa krus at namatay as a suffering Christ. That is why it is a stumbling block unto the Jews and foolishness unto the Gentiles or the Greek. But when Jesus Christ will come again,
mapapahiya silang lahat sapagkat every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Babalik siya bilang isang hari. Yan po yung message of the cross na hindi nauunawan ng maraming tao. While the second group, yun po yung first group na that are perishing, sabi ni Apostol Pablo in verse 18 of 1 Corinthians chapter 1. Foolishness to them that are perishing. Yun palang mga taong will be destroyed and will perish. Dalawa ang composition nila. Yung iba mga Jews, yung iba mga Hentil or mga Greeks na marurunong. While the other group, on the same verse 18, ang sabing ganon, yung those who believe that Jesus Christ is the power of God. Ito po yung ikalawang grupo. Ang sabi ni Jesus, sila yung mga born again. Sila yung mga naligtas, yung ipinanganak na muli. Dati sila ay patay sa espiritu, subalit nakita nila ang liwanag sa mensahe ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus dun sa cross. Kaya't isinuko nila ang kanilang buhay sa Diyos at nagsisi at tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sila'y mga naging anak ng Diyos sapagkat sila'y sumampalataya at nabautismuhan ng Banal na Espiritu. At sila'y tinatakan ng Banal na Espiritu sapagkat sila'y binili ng dugo ng ating Panginoong Hesus dun sa kanyang kamatayan dun sa cross. Purchased with the precious blood of Jesus Christ. Ito ngayon yung mga taong ligtas na sa kanilang paniniwala, the preaching of the cross is the power of God to save ang sanglibutan, upang iligtas ang sanglibutan, to save the world. So therefore, in conclusion of this message, ano ang mensahe ng krus ng ating Panginoong Hesus? At ano ang miracle na dala ng kanyang kamatayan dun sa cross? The message of the cross is very clear. It is God's love being displayed. Ang pag-ibig ng Diyos ay inilahad sa pagkapako sa krus ng kanyang bugtong na anak. While Jesus is nailed on the cross, this is the love of God, the amazing grace of God. Yan po yung mensahe ng cross. It is also the display of the power of God to save those who believe in Jesus Christ, in His beloved Son. Yan po yung mensahe ng cross. Ito yung kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang tao sapagkat si Kristo na kanyang bugtong na anak ang siyang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. And then third, ito rin yung display ng kanyang hustisya, God's justice. Hindi tayo pwedeng ariing anak ng Diyos sa ating kalagayan bilang makasalanan. Sapagkat ang hustisya ng Diyos, ang sinabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ito yung regalo ng Diyos sa sanglibutan. Una po, ulitin ko, yung pag-ibig ng Diyos ay inihayag sa pamamagitan ng krus kung saan ipinako ang ating Panginoon. Ang isa pa po ay
ito ay display ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa lahat ng sumampalataya sa kanyang anak na nakapako sa krus. At ito rin po ang kapahayagan ng kanyang hustisya or God's justice sapagkat ito yung kanyang karunungan. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Ipinahayag niya na ang kanyang hustisya ay sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak ay aariin niya tayo bilang kanyang anak sa pamamagitan ng authority ibibigay sa atin. Yan po yung mensahe ng cross sa lahat ng tao. What about the miracle? Ano ang dinadalang milagro na hinahanap ng mga Hudyo upang paniwalaan na ang Kristong napako sa krus ay ang kanilang tagapagligtas? What is the miracle that the cross brought to human race? Ang una po ay yung miracle of a changed life. Ang pagbabago ng buhay. Yan po ang milagrong dala-dala ng krus ng ating Panginoon. Alam ninyo, isang dating kriminal, pusakal na kriminal, nang dahil sa pananampalataya dun sa anak ng Diyos na ipinako sa krus, nagbago ang kanyang buhay. Yung dating niyang masamang pamumuhay ay nabago. Alam nyo, napanood ko yung isang sa YouTube po, yung pangangampanya ni Dr. Willie Ong. Na-touch po ako sa kanyang pahayag. It is a Christian testimony. Sabi niya, before I am atheist, minsan dumarating sa akin, sabing ganon, yung pinaniniwalaan nating Diyos, tumitingala ako sa langit, minumura ko siya, sabing ganon. Because I don't believe in God. But one day, along EDSA, sabi niya, nagkaroon ng aksidente na muntik ko ng ikim na matay. And then for the first time, sabi niya, I prayed to God. Ang sabi niya, Panginoong Diyos, iligtas mo ako. At bigla daw siyang may nakita na isang bus na kulay green. Walang sakay. Empty. Pero maliwanag niyang nabasa dun sa bus. Ang sabi niya, God loves you. Yun ang naging turning point ng kanyang buhay. At ang sabi niya, for 27 years, I serve my fellow man. Naglingkod ako sa sambayanang Pilipino nang walang bayad. And I want to continue it. Sabi niya, gusto kong ipagpatuloy ang paglilingkod, kaya ako pumasok sa politika. Katulad siya nung isang kriminal na kasama ng ating Panginoon na ipinako doon sa krus. Ang sabi niya, Lord, remember me when thou comest into your kingdom. When you come into your kingdom. Ang sabi ng Panginoon, today thou shalt be with me in paradise. Yan po yung milagrong daladala ng cross. Ang kanyang mensahe is that ito'y pinakapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, the amazing grace of God. Ito'y kapahayagan din ng kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang sinuman na sumampalataya sa kanyang anak. Ito'y kapahayagan din ng kanyang hustisya or God justice sapagkat
ang lahat ng tao ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. And there is a miracle na dala-dala ang cross ni Kristo dun sa Kalbaryo, bundok ng Kalbaryo. Ito yung milagro ng pagbabagong buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat na nakasama namin ngayong umaga. Nawa ang mensaheng ito patungkol sa mensahe or the message of the cross ay nagpaalala sa atin na napakahalaga sa ating pananampalataya that the cross is the symbol of our Christian faith. Ganun din po, muli ko pong panawagan sa inyo, i-share po ninyo itong ating programa sa inyong kayang abutin upang maging bahagi tayo ng evangelism o pagpapahayag, pagpapatuto patungkol sa ating Panginoon, at hindi natin alam na sa pamamagitan ng ating pag-share ng programang ito ay abutin sila ng milagro ng Diyos at sila rin ay magbabago ng buhay at tatalikuran nila ang masamang buhay nila at sila rin ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. At tayo po ay magsasara sa panalangin. Ama naming Diyos, muli po kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sapagkat nang dahil sa inyong dakilang pag-ibig na ipinahayag mo dun sa krus ng Kalbaryo ay aming nakilala ang aming Panginoon at siya'y aming tinanggap bilang aming Lord and Savior. Salamat po Panginoon sa inyong pagbibigay sa amin ng inyong bugtong ng anak upang mula sa isang masamang kalagayan ay kami nalipat dun sa mga taong iyong pinili at ililigtas sa inyong muling pagbabalik. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sapagkat ito po ang unang linggo ng buwan, katulad ng dati ay atin pong ipinagdiriwang ang banal na hapunan sapagkat sa atin sa Faith in Christ Jesus ministry po ay ipinatutupad ang dalawang ordinansa. Ang una ay ang bautismo sa tubig at ang ikalawa ay ang banal na hapunan. Since this is the first Sunday ay atin pong we will celebrate ang banal na hapunan ngayong umagang ito. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo at isinalaysay niya sa iglesia yung huling gabi na nagkasama-sama ang mga apostol. At ito ay siyang tinatawag nating banal na hapunan. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Inyo pong hawakan ang inyong tinapay at habang aking binabasa ang banal na salita ng ating Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkaluno ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Atin pong kainin ang tinapay.
Amen. Hawakan po natin yung saro at siya ay nagpatuloy. Sa gayong paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa dumating siyang muli. Tayo po uminom. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong banal na presensya sa buhay ng bawat isang iyong mga anak. Salamat po sa mga pagpapala at pag-iingat na ibinibigay mo sa amin bilang isang iglesia. At kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng blessing na dumarating sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Patawad po sa lahat ng mga pagkakamali at pagkakasalang nagagawa namin bilang isang mananampalataya. At kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo ay muli mo kaming linisin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na sa pamamagitan nito ay kami ay nagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong dugo at sa iyong biyaya at sa aming pananampalataya sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay nakamit namin ang kaligtasang ipinangako mo sa sanglibutang ito. Salamat po sa inyong bugtong na anak at patuloy po kaming maglilingkod at sasamba sa iyong panangalan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat na sumusubaybay at nakasama namin ngayong umagang pananambahan nito. To God be the glory at salamat po sa bawat isa. Magandang umaga po muli.
service members. God bless you, everyone. Amen.